Shout out sa'yo, pre. And thank you nga pala dun sa mga bagong subscribers. Hi guys! Welcome back to our channel. And for today, pag-uusapan lang natin yung about sa lamig ng Canada. Quick video lang to para nga update namin kayo kasi winter ngayon and February na. So ngayon pa lang namin na experience yung medyo makapal na snow, freezing rain, windy. Hindi naman siya araw-araw kaya hindi naman yun yung sabi ko nga naisip ko, nakala ko araw-araw noon talagang struggle. Dito hindi naman na parang pag-gising mo kinabukasan, ay, snow na naman, ay, windy na naman. So hindi siya ganun, kaya okay lang din. Sa mga nagwo-worry and sa mga nagwo-wonder, kami ang patunay na yun, okay lang. And regarding sa ligo, never pa naman kami pumasok ng hindi naliligo. May heater naman. May heater kasi. So, pagising mo din yung may heater din yung kwarto. So, hindi mo feel yung lamig. Hindi katulad nung nasa Dubai kami. Di ba naka-aircon tayo? Gigising ka ng malamig. So, mas nakakatamad bumangon and pumasok. Pero dito may heater. So, naka-room temp yung bahay. And maliligo ka na may heater din naman. So, hindi siya ganun ka-hassle. And paglalabas ka naman, tapos complete gear ka naman, cover up ka naman. Wala din, di mo rin, lalo kung wala namang hangin. Tapos yung temperature lang malamig, mga minus na. As long as na proper yung clothes mo. Hindi rin kung nagmumuni-muni pa nga ako ka naglalaka. So, yun, hindi siya hassle and hindi siya nakaka-worry na sa pang-araw-araw kung papasok ka. Pagdating naman sa work, pagkahubad mo ng jacket and all, room temp pa rin. So, ganun lang din, normal lang din. Okay lang kasi malapit naman yung bahay namin sa trabaho, kaya siguro sa iba, may iba na for sure hindi gaya ng experience namin na talagang ayon lahat. And thanks God. At nakaayon talaga yung pagdating namin dito sa Canada, yung lugar kung nasaan kami ngayon, yung bahay na malapit sa work. Yun. Kaya laking pasasalamat namin at nakaayon talaga ang lahat. Sa iba na nag-struggle during winter, siguro yun, maririnig nyo rin yung kwento nila. Pero ito yung kwento namin and so far, so good. sakto lang. Kain tayo. Pansit bihon. Bihon kanton? Ay, bihon kanton. Ayan, lumpia. With lumpiang gulay. Okay. May isa kasi nagtanong, hindi ko na rin babanggitin. Sabi niya, buti daw kinakaya namin yung lamig dito. Anong say mo doon? Okay lang, basta proper cloth lang. Kasi nga, nung nasa Dubai pa lang kami, pag sinabing Canada or dun sa mga snow or cold country, parang naiisip mo, paano kaya sila nabubuhay? Or paano kaya yung pang araw-araw nila? Naliligo ba sila? So, nung na-realize na namin, hindi pa ako nasubok. Yun nga, nasa Dubai ako, yun agad yung nasa isip ko, sabi ko, kaya-kaya. Kasi nga, lamigin tayo, diba? Parang aircon pa lang nga, lamig na tayo. So, naiisip ko kung paano sila pumapasok sa work ng ganung kalamig. Kasi diba, pag naka-aircon nga lang tayo, parang tamad na gumising ng umaga. So, how much more yung talagang alam mo, may snow pa sa labas. So, ikaw, ano iniisip mo na nung nasa Dubai ka na mapunta ka dito sa Canada? Kaya nga, yun nga. Iniisip ko kung paano tayo yung sobrang lamig, tapos araw-araw ka papasok sa trabaho, paano ka makakasurvive. Pero nung nakarating naman kami dito, yun lang, tamang panglamig lang na mga jacket, doble na may heat tech na pajama, then pantalon, then pag mataas ang snow, naka boots, ayun, okay naman siya, hindi naman masyadong ramdam yung lamig. Kasi nga, alam natin na yun yung nakaka-hold back sa mga nag-a-apply dito sa Canada.
one time may naalala ako nag-comment sa YouTube natin Mm. na parang decided na silang mag-Canada noon. Pero nung panay-panood niya nga ng video, tapos may mga snow nga, then nalaman niya na parang allergic siya sa lamig. Hindi niya na pinurso ang Canada. So, sa mga ganun na mayroon talagang allergic sa lamig, and then may nagkakaroon ng pantal-pantal pag sobrang hangin and sobrang lamig. So, better stay na lang kung nasaan sila. And happy sila kasi naging successful sila sa Pilipinas nung decided sila na hindi tumuloy ng Canada. So, alam niyo yun. Kung para sa'yo, ibibigay yun ni Lord. And kung hindi para sa'yo, and may mas better na para sa'yo, yun yung para sa kanila. Ang magstay sa Pilipinas and ngayon, successful sila ngayon sa Pilipinas. And ako din, nung nakarating na ako dito, kasi ang dami kong tanong nun. Naliligo kaya araw-araw yung mga nasa cold country. Paano natutuyo yung mga damit? Ano kaya yung totoo kaya yung pag nagdadamit ka patong-patong, uncomfortable ka na patong-patong yung damit. So naisip ko ganun kaya lagi araw-araw pag winter lang naman ha. Kasi itong topic natin is for winter lang naman kasi alam natin na maganda dito during summer, fall, spring. So winter lang naman is parang 3 months na may snow. And hindi araw-araw may snow ha. So yung ipapakita kong video sa inyo ngayon, isang araw lang yun. Hindi siya araw-araw ganun. Pero isang araw pa lang solved na. So, Kasi may storm dito. So naranasan namin yun. Walking distance lang naman yung bahay namin sa trabaho. 10 to 15 minutes. But sobrang lakas ng hangin kagabi nung uwi namin. timing yun na wala tayong kasabay na may sasakyan. Kaya everyday may nakakasabay kami may sasakyan. So hinahatid kami. Halos araw-araw yun. Lagi sila nag-offer ng hatid. Sobrang mabait nung katrabaho namin dito. Oo, so swerte kami doon sa point na yun. Kaso nung kahapon, kagabi lang, timing na may storm nga. So halos nag-cut ng mga oras, yung iba hindi pumasok na. Iba, kinancel na yung pasok. So na-timing na wala talaga kami kasabay. Yun, maglalakad lang kami pareha. And okay lang din. Ako, okay nga at na-experience namin yung ganun. Kasi hindi kumpleto yung Canada mo pag hindi mo ma-experience yung mga ganun ka. Pero Ako hindi ako, siguro pag nakita nyo sa video parang, ala, lamig naman, ala, lakas ng hangin. Canada pa mo, Jonathan. sige, Canada pa. Happy? Kasi nandun yung asawa ko. Nakakapagod maglakad, no? Yan, Bebo. Lalakad ka. Ala. Nag-enjoy lang kami. Kasi na-experience natin, di ba? Gano'n naman tayo. Enjoy lang natin. Sabi nga niya, let's turn the negative into positive. So, gano'n naman ang buhay. Pero mahirap talaga yung malakas yung hangin. Anong sakit sa mukha? Alam ko, baka may mag-react. Delikado siya. Delikado pag storm dito kasi yung daan nga madulas. And yung mga poste daw ng kuryente, Nabagsak. nabagsak. Pero awa ng Diyos kagabi, wala naman. So, hangin lang talaga. Ang hirap maglakad kasi parang piniparsa mo yung sarili mong, nilalabanan mo yung hangin. Kaya nakakapagod maglakad. Pero na-experience namin kung wag lang araw-araw. Kagabi lang yun kasi ngayon naglakad din naman kami. Mataas lang. Sa umaga, mataas pa yung snow kasi makapal pa yung snow kasi hindi pa napuplow. So, pagpatanghali na yun, nagpo-flow na sila. Kasi pumasok ako alas 7:30 ng umaga. So, medyo makapal pa yung snow. Pero, usually napasok ako mga 10 na. So, na-flow na yung sidewalk. So, maluwa naman maglakad. Anniversary namin bukas, guys. Day off din namin. So, kaso medyo nag-snow. Bahay lang. Luto na lang. Happiness na namin yan. Thank you ulit sa mga bagong subscribers. Maraming salamat. Road to 500. 500. Ay.
Easter. Maraming salamat ulit sa mga nanonood. And kung bago lang din kayo sa channel namin, please do subscribe para sa mga bagong updates. Sabi ka pa? Ano na? Shoutout nga pala dun sa kay Edison Manyo from Dubai. Yung kalakalaban ko sa basketball doon from Popalnatics team. Shout out sa'yo! Shoutout sa'yo, pre. And thank you nga pala dun sa mga bagong subscribers. Dumadami na tayo. Thank you!